So, shoutout din natin si Rex. Ayan, pagaling ka dyan. Shoutout din, Ma'am Kat. Ayan. Pagalingin mo po si Rex. Ayan. So, going back dun sa topic natin, may mga questions kasi tayo doon, or kung saan natapos yung lesson natin before about sa subnetting kay Class C. So, clear naman na yung subnetting natin kay Class C, ano? Okay? Tapos, hindi na ako magsusulat sa board kasi hindi naman recorded sa board. Na-notepad na lang ako dito. Okay? Tapos tayo dyan. Tapos na yan. Yan. So, we have here slash 16 plus, or sabi dito, when we subnet yung class B, hindi na nga siya class B, kaya nga siya sinubnet. And yung mga CIDR natin, when it comes to class B, are yung 16 pataas. Meaning, yung mga class A, class B, and class C natin, yan yung mga sinasubnet natin. So, if we're going to subnet a class C, so that will be or hindi na siya magiging class C. And yung startup niya is from 25, 26, 27, 28, 29. Kay class B naman po, nag-start tayo kay 17 or yung CIDR natin is 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay? So, let's have a review muna po about sa subnet or sa IPv4 natin. So again, alam natin si IPv4 po is consists of 4 octets. Okay? And each octet is equal to 8 bits. Okay? Ibig sabihin, bawat octet daw natin is merong 8 bits. So we have a total of 32 bits sa architecture ng IPv4 natin. And, for example, kay class C nga, di ba, we have slash 24 kay class C. So, yung slash 24 indicates meron tayong 24 bits na 1 sa network natin. Ibig sabihin, yung ating subnet mask is 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And kay class C nga, ito yung network natin and this will be our host part. And in this case, ilan yung magiging host natin? Paano natin nakukuha yung number of hosts? By the use of number of 0 doon sa ating subnet mask. Okay, so convert muna natin to into a decimal. Di ba? Pag kinonvert natin kay decimal yan, yan yung subnet mask niya. Okay, so yung number of hosts natin nakadepende dito. Okay, so ilan yan? 2. So, 8 yan kasi nga 32 bits tayo, 'di ba? Again, 32 bits tayo tapos yung 24 bits natin is for our host. And the rest is 8 bits. So, 2 raised to 8. So, that will be total of 256 minus 2. Kasi nga po, kailangan natin ng broadcast and network. Okay, kaya lagi natin siya binabawasan ng isa. And if we're going to subnet etong class natin na to, yung class C natin, for example, ginawa natin slash 25, ibig sabihin, mag-a-add daw tayo or kukuha tayo ng isang network doon sa host natin, which is magiging ganyan na nga siya kung slash 25. And yung number of subnet is equal to 2 raised to, tama nga yung raised, no? Raised to number of borrowed bits. Okay, in this case, isa lang naman yung borrowed bits. So, ilan yung magiging subnet natin? 2 raised to 1. So, that will be equal to 2 subnet. Ibig sabihin, meron tayong dalawang subnetwork ngayon. Okay, so slash 25 is equal to 2 subnet. And ilan yung host niya? Since
25 na yan, obviously, yung host natin dito is nabawasan din ng isa, kaya magiging 7. So, 2 raised to 7, yan, minus 2. So, ganyan kadami yung host natin dyan. So, host is 126. And then, yung subnet mask niya, subnet mask. So, pag kinonvert natin yung subnet mask natin na to into decimal, that will be 255.128. Okay? And yung 128 dito, ito yung ginagamit natin for increment. Okay? So, 128 din yung block size. So, usually, ganyan natin ina-analyze yung IPv4 address natin. So, kung kukunin natin yung /25 network, yung isang network niyan, di ba? Kasi sabi dalawang subnet. So, yung first network natin, for example, .1, .0. So, yung isa, dadagdagan lang natin ng 128 kasi ito yung last octet na nag-on sa kanya. So, 192.168.1.128. And then, yung broadcast IP niya is 192.168.1.255 kasi yun na yung dulo. And yung sa broadcast IP number 1 naman niya is babawasan lang natin ng isa. Yung network ID number 2 natin. So, that will be 129. And yung range niyan, tinanong ano yung range. So, ito yung mga i-config nyo sa mga devices. So, 192.168.1.1 up to 192.168.1.129. 128. So, yung mga computers nyo, ito yung ilalagay nyo dun sa network number 1. Okay? For example, ito, inassign natin to for IT. Ayan lang yung mga network na gagamitin nyo for IT. Pag gumamit kayo ng network, for example, sa HR, nag-set ka ng IP ng HR na 192.168.1.35. So, itong 1.35 na to, papasok pa rin yan sa loob netong si IT. Okay? So, make sure nyo lang na kung dalawang department na, kung ano yung i-config nyo dun sa department na yon, dapat nandun siya sa exact range nun. Okay? So, tanggalin na muna natin yan. And then, so, yung range naman natin sa pangalawa, 192.168.1.129 up to 192.168.1.254. And eto po, pag binilang nyo po ito lahat, ilan lahat to pag binilang nyo? So, that will be 126 total niyan. Yan, 1, 2, 3. Sir, hanggang 128 yan. Ay, sorry. Hindi pala 128 yan. 127 to. Bakit 128 nilagay ko? So, 126. Okay, again dito, minus 1 lang. Okay, so yung range nga natin, 1 hanggang 126. Kasi nga po, 126 total host tayo dyan. Okay? So, ito yung sa class C. Paano naman po sa class B? So, si class B naman po, again, ano yung standard ni class B? Ilan yung CIDR natin kay class B? Slash ano si class B? Oh. Si class A, di ba? Si class C /24 kasi sila yung mga class full. When you say class full, yung bawat network sa kanya puno. Kung makikita mo kay class C, 255.255.255.0. So, yung tatlong octet puno. So, kay class B naman po, 255.0.0. Yung dalawa naman yung puno sa kanya. Okay? So, kaya nga tinatawag sila usually class full. Okay? Kasi nga puno yung dalawang octet nila. Okay? So, dito, kung kay class B, ito yung subnet mask niya. So, basically, pag kinonvert natin into binary yan, 16. Kasi nga, 8 bits per octet. So, 16 na yan. Hindi ko na susulat. So, /16. And, for example, gamitin natin si 172.16
100. 225. And obviously, kung slash 16 siya, ano-ano yung mga classless sa kanya? So, we have here 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hanggang 23 lang kasi po si slash 24 again class C na po yun. Okay, so ito lang yung mga classless under kay class B or same concept lang all throughout this CIDR. Okay, so syempre mag-start muna tayo kay slash 17. So, using slash 17. Number 1, when we use slash 17, ilan yung borrowed bits natin nun? Ilan? Slash 17 tayo. Ilan yung dinagdag? From 16. Isa lang. So, mayroon tayong isa doon sa subnet mask natin. So, kung magiging itsura nun, ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, yan, ganyan. So, nadagdagan siya ng isa, which is anong value nito? 128. Okay? So, 128, 64, 32, 16. Ayan, para hindi kayo malito. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. So, ito yung mga value natin per binary places. Okay, so dito decimal places, ito yung binary place value nila. Okay, so 1, 2, 4, 8, 16. So in this case, pag kinonvert natin yan into decimal, 255, 255.128.0. Yung magiging subnet mask natin kay slash 17. So dito ko na lang lagay. Okay? So subnet mask. Ito yung address. IP address. Okay? And, ilan yung borrowed bits natin? Isa lang. So, again, ilan yung magiging subnet niyan? 2 raised to 1. So, meron din tayong dalawang subnet sa kanya. Okay, ibig sabihin, meron tayong dalawang network ID. Yan. And yung first network ID natin is laging sa 0 nagsisimula. So, ibig sabihin, 172.16. Again, ito na ngayon yung network part natin. Ano yan dyan? Ito yung dalawang octet na yon. So, ito, hindi yan magbabago. As is yan. Okay, yan yung network natin. And, first network natin will be .0. Second network, paano natin makukuha yung second network? Again, i-check nyo kung ano yung pinaka-last na borrowed bits natin, which is ito. Anong value niyan? 128. So, 0 plus 128. So, 128 block size. Okay, so nandun pa rin naman yan dun sa table natin. So, basically, 172.16.128.0 yung next network natin. So, we're working na ngayon doon sa third octet. Unlike sa class C, doon tayo sa last octet, nagbabago-bago. So, in this one, dito na tayo. Okay? And, ilan yung number of hosts natin? So, ilan yung zero natin dyan? So, kanina, 16 yan. Bawasan nyo ng isa, 15. So, 2 raised to 15, 32,000 minus 2, di ba? 32,766. So, ganyan kadami yung host natin under kay slash 17. Okay, so ano-ano yun? Di ba, mamaya pakita natin. So, yung broadcast IP natin, so 172.16. Again, pag broadcast IP naman po, laging 255 yung dulo. Okay, 255, 255. Tapos dito, broadcast IP1, 172.16. Babawasan nyo lang din ng isa, 127.255. Kasi nga po, broadcast IP tayo. Basta broadcast IP, 255 tayo. Okay?
And ano yung range natin? Ano-ano yung 32,766? So, ano-ano yun? Ito po yun. 172.16.0.1. Diyan tayo magsisimula. Up to 172.16.127.254. Yan po lahat yon. Okay, so kumbaga i-treat nyo to as seconds, tapos minutes, hours, tapos day. Okay, kumbaga, once na makarating ako ng 60 seconds, tsaka palang mag increment yung 1 minute. Pero in this case, 255 yung dulo niyan. So, kumbaga, 172.16.0.2 yung kasunod niyan. Tapos 0.3, 0.4 hanggang makarating ng 0.255. Pagka nakarating ng 0.255, yung next na niyan is 1.0. Uli, ganun uli. 1.1, 1.2, 1.3, tapos pag nakarating ng 1.255, magiging 2.0 uli. Okay, so, kaya medyo marami nga siya, 32,766 yan. Sa pangalawa, yung range natin, 172.16.128.1 up to 172.16.255.254. So, pag tinanong, ano po yung network ID tsaka broadcast IP ni 172.16.100.225, alin po siya? Saan po siya dyan belong? Saan siya dyan belong? Si 172.16.100 sa una. Okay, kasi papasok siya. Yung titingnan nyo dito is yung third octet. So, yung third octet nito is 100. Pasok siya doon sa 0 up to 127. Okay? So, same concept lang din yan. For example, ginawa naman natin slash 18. So, kung slash 18, ilan na yung borrowed bits? Dalawa. So, dagdagan natin ngayon yan ng isang borrowed bits. So, pag dalawa na yung borrowed bits, ilan na yung magiging subnet natin? 2 raised to 2 to get yung subnets natin. So, that will be equal to 4 subnet. Okay, so ngayon magiging 4 na yung network ID natin. Yan. Okay, so dadagdagan pa siya ng dalawa kasi hinati pa ulit natin. Okay? And ano yung magiging subnet mask niyan? So, ang value nito is 128 tsaka 64. Ipag-add nyo lang yon, that will be 192. Diba? So, 128 plus 64, 192. Ayun yung magiging subnet mask natin dyan. And ilan na yung magiging host niya? Ilan yan? 14, diba? So, 2 raised to 14 minus, 2 raised to 14 minus 2. So, 16,382. Okay? And, ayan, ano yung magiging first network ID niya? So, yung first network ID niya, ito pa rin naman. Okay? Yung second network ID niya na, magbabago na siya kasi ilan na yung magiging block size natin. Uy, di ka nang mali. So, anong value nito? 64. Diba? So, this will be our block size, 64. So, 64 na yung block size niya. So, yung block size ay yung ginagamit natin for increment. So, instead of 128, magiging 64. Tapos, 64 plus 64, 128 and 192. Yung last broadcast IP natin. And yung broadcast broadcast IP number for natin is 172.255.255. Pag broadcast IP, 255 yung dulo. So, broadcast IP number 3, babawasan nyo lang ulit ng isa. 192 minus 1, 191.
Broadcast IP number 2, babawasan nyo ng isa yung network ID number 3. 127, 255. Tapos dito, 63. Pwede nyo naman makuha yun. For example, dito, from 0, magbilang kayo ng 64, or 6, plus 64 minus 1, ay naman yung 63 agad. And after nyan, pag nakuha nyo na yung 63, plus 64 na lang kayo ng plus 64, diba? 63 plus 64, 127, 127 plus 64, 191 yan. Okay? So, alin dyan yung 16,000? So, mag-start tayo 0 to 1 up to 63.254. Tapos dito, 64.1 up to 64, 127.254. 128 up to 191 and 192 up to 255. So, yung total nga niya, bawat isa is 16,382. Okay? So, yung slash 19, hindi ko nagagawin. Slash 20, hindi ko nagagawin kasi medyo madaming subnet na yon. Paulit-ulit lang din naman yung process. So, question about dito. Clear naman, paulit-ulit naman. And, nandito naman yan sa ating cheat table. Okay, meron naman tayong ganyan. If ever na 1 borrowed bits, 128 mass value. Place value, 128. Dito rin, 2, 192 yung subnet mask. Tapos yung block size or yung increment, 64. Ganun din dito, 3 borrowed bits, 224, 32, 240, 16. Okay, so yan lang naman yung kailangan yung tandaan dito. Or kahit hindi nyo naman tatandaan, basta may copy lang kayo niyan, okay lang sa akin na yan. Okay? Paano may bluish? Ay, sorry. Yan. Sir, provider na subnet mask. Ay, yung subnet mask. Ano? Yung sa kanina, sir. Lagyan dito ng battery. Saan kanina? Lagyan dito ng battery. Subnet mask. So, subnet mask na ito, ilan yung borrowed bits na ito? Diba, slash 18 to, ilan yung borrowed bits? Dalawa. So, ano yun dito? 2. Ito yun, 192. Kaya kung makita nyo, ito yung subnet mask niya. 255.255.192. Sa pangatlo lang siya ilalagay ngayon. Ay, syempre, sa class A naman, again, ano ba si class A? Try na natin to. So, class A, si slash 8. Bakit slash 8? Kasi nga po, subnet mask niya, 255.0.0.0. Or pag kinonvert niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan yung itsura nung slash 8 natin or nung class A natin. So, we have 8 bits sa network and ilan yan? 24 bits as a host. So, ilan ba lahat yan? So, 2 raised to 24 bits. So, that will be 16,777,216. So, pag sinabi sa inyo ng boss nyo, parang kailangan natin ng 16,321,214 na computer, gawan mo. So, syempre, ito na yung gagamitin yung configuration. Okay? Sige po, ikaw na lang gumawa. Okay? So, syempre, yung mga range natin sa CIDR nito are slash 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and yung slash 16 po kasi is A class B na. Okay, so syempre, ang bibigay ko muna example is si slash 9. Pag slash 9, ilan yung magiging borrowed bits? Isa. Okay, and anong example na network dito? 10.20 .100 .115, okay na yan. So, for example, ito, slash 9. So, ano yung magiging subnet mask niya? Based dito.
Yan. Isa lang yung borrowed bits. Ano yung mass value? 128. So, that will be 255.128.0.0. So, ito nga yun. Yan. Okay. So, ilan yung magiging subnet niya? Hindi na pinakita dito. So, yung subnet natin is 2 raised to 1. Kasi isa lang yung borrowed bits. So, pag subnet, lagay ko na lang dito subnet. Number of subnet. Number of subnets is equal to 2 raised to number of borrowed bits. So, in our case, isa lang naman. So, that will be 2 subnet. So, we have network ID 1, network ID 2. And yung first network ID natin, 10.0.0.0. Again, 0 tayo pag network ID. Tapos, second network ID natin, ilan daw yung place value? 128 din. So, 10.128.0.0. So, yung broadcast IP niyan, so, 10.255.255.255. Pag broadcast IP, 255 yung dulo. So, dito, yung broadcast IP number 1 natin is 10.255, ay sorry, 127.255.255. Okay, 255 yung dulo kasi broadcast IP. So, ilan naman yung network natin dyan, ay yung host natin? So, 2 raised to 23, di ba? Minus 2. So, 8,388,000. Yan, yung host natin. So, ano-ano yung host na yan? Ano yung range niyan? 10.0.0.1 up to 10.127.255.254. Okay, so ang gagawin nyo lang is to add 1 sa starting dun sa network ID natin and minus 1 dun sa dulo. So, yung 255, minus 1 yun lang naman yun. So, ganun din dito. Range 10.0.0. Ay, sorry. 10.128.0.1 up to 10.255.255.254. So, ang total nga niyan is 8 million something. Ito. Okay? Question. So, bigay pa tayo ulit example. Slash 10. Pag slash 10, ano na mangyayari? Magiging ganyan na. Ilan na yung borrowed bits? Dalawa. So, 2 raised to 2 yun. Di ba? So, network ID 3, network ID 4. Magiging 4 na uli yung hati. Katulad lang din dun sa class B. Di ba, nilipat lang natin siya sa second octet. Pare-parehas lang naman siya. Okay? And ilan na yung host niyan? Yung host niyan will be 2 raised to 22. Tama ba? 23 kanina eh. Yan. Minus 2. So, 4 million yung host natin. Ayan. Ano yung subnet mask natin? Subnet mask natin will be, ano yung subnet mask? Pag 2 na yung borrowed bits. Alin dyan? Ito, yung 192. Okay? So, 192. Instead of 128, 192 na. And ano pa? Yun. Kunin na natin. Yung una niyan is 10.0.0.0 and ano yung place value or block size niya? 64 nga po uli. So, plus 64 tayo. 0 plus 64, 64. 64 plus 64, 128. And 128 plus 64, 192. And yung kanyang broadcast IP, eto na yan. So, dito, minus 1 lang, 191. 127 and
63. So ngayon, pag hinanap natin nasaan si 10.20.100.115 slash 10, dyan sa network na yan, alin yung broadcast IP and network ID? Broadcast ID and network, balik na tuloy, broadcast IP and network ID niya. Pangalawa, 10.20.100. Ay, 21 pala. No, 1? Sure ba? 1? 1? So, dito po siya papasok sa network ID 1 and broadcast IP 1. Kasi kung titingnan nyo naman, ang magiging basis nyo is yung second octet sa kanya. So, 0 to 63. Yung range niyan is 10.0.0.1 up to 10.63.255.254. Ayan. So, dito nyo yan makikita, si 10.20. Okay? So, dito naman, pangalawa, 10.0.64 up to 10.127.254. Dito, 10.128 up to 191. Then dito, we have here 192 up to 255.254. So, yan po lahat yung 4 million each. 4 million, di ba? Question. Nan, so, walang question. Tingnan natin yung prelim natin. Sir, yung bonus mo dun yung slash 8 tsaka slash 11. Yung slash, bonus po doon yung slash 8 and slash 11 kasi hindi ko naman naituro yun. Magician ba sir? O, yung iba, tamang, gagawin. Ang galing. Si David, yung calculator ko. Mali pa spelling ng bonus. 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 Yan. So, yung bonus po natin, yung bonus po natin is si ito yung isa slash 11 give the network ID, broadcast ID, and subnet. Hindi ko ito gagawin. Slash 11, bakit? Ilan yung borrowed bits natin sa slash 11? Tatlo. Diba? 8, 9, 10, 11. Tatlo. So, ilan yung magiging subnet mask? Ilan yung magiging subnet natin? Gaano kadami yung subnet? 8. So, medyo mahaba. Wag na yung example natin. Isa na nga yung isa na yun. Ito, slash 21. What will be the subnet mask? Ay, subnet mask lang yun eh. Saan ba yung binigay ko example dito? O, ito na lang. Yan. Give the network ID, broadcast ID, and subnet mask of 172.10.85.20. So, ito yung tanong. Kunin daw natin yung network ID, broadcast IP, and subnet mask neto. Okay? So, yung subnet mask, madali lang kasi slash 16 to originally, di ba? Ilan yung borrowed bits dito? Kung slash 16 siya, tapos slash 20. 4. Di ba? So, ilan yung value ng 4 na yon? So, yung mass value natin is 240. So, subnet mass natin dito 255.240.0. So, yan yung subnet mass niya. So, paano nyo makukuhang mabilisan yung network ID and broadcast IP niya? So, kung titignan nyo, ilan yung place value niya? 16. And ilan yung
Ilang hati meron dyan? 2 raised to 4. So, 16. Di ba? Medyo mahaba, nakakatamad nga naman gawin. So, eto, para medyo mabilisan kayo, kung makikita nyo, ano yung class B to, di ba? So, eto yung i-check nyo. Ito yung hinahanap nyo, si 85. So, pwede nyo siyang i-divide. 85 divided by, ilan yung block size or yung place value? 16. Kasi obviously, 16 plus 16 plus 16 plus 16 yung gagawin nyo dyan, di ba? So, divide nyo na lang yan by 16. And makikita nyo, yung sagot is 5. Okay, so kung sagot is 5, edi pwede nyo ng 16 times 5. So, that will be our first network ID. Okay, so 172. Dot 10 ba yung nilagay doon? Sige, dot 10, dot 80, dot 0. Ito yung first network ID natin. And then, plus 16 lang uli kayo. 172.10.80 plus 16 minus 1 or plus 15. So, that will be 95.255. Okay, so ito yung magiging broadcast IP natin. Kasi yung next network ID nito, di ba, yung 172.10.96.0. Okay, so kumbaga babawasan nyo ng isa. Ano ba yan? Ha? Vlogger? Okay? So, para mabilisan nyo magawa. Yan. Question. Yan, mabilisan tayo. Dire-diretso to. So, gagamitin naman natin ngayon is si Packet Tracer to apply yung mga ginawa natin ng mga nakaraan. Okay? So, first is, installan nyo po. Binigay ko na sa inyo, di ba? Ininstaller nyo na isa-isa. Di nyo ininstallan! Wala, sinulo. Sabihin na kayo sa So, kung ayaw nyo, pwede naman nyo i-download po yan. Proceed na lang po kayo dito sa Packet Tracer download. Search nyo lang sa internet, Packet Tracer download. Ayan. And then, under dito kay NetAcad, NetAcad or NetAcad, ano man yan. Click nyo lang yan and mag-register po kayo. Sir, pwede bang hindi mag-register? Pwede naman po. Problem lang is, pwede lang kayo mag-save 3 times. So, if ever na 4 times na kayo magsasave, hindi na po siya gagana. And ayun, hindi na gagana. And I suggest nga po na mag-create kayo ng account dito. Andy yun, sir. Only na po yun. Libre lang naman, wala namang bayad. Okay, so create na lang kayo ng account para masulit natin yung Packet Tracer. Tapos, Packet Tracer. Yan. Lang. There's another side of you that Ayan, tapos punta kayo kay View Courses. Uy! Ayan. Gusto ba ako? Saan nila dito? Ayan, click nyo lang. Siyempre, basa-basahin nyo rin. Tapos, ayun na yun, download nyo na. Or kung ayaw nyo nga mag-download, may binigay ako kanina dyan, Packet Tracer, yun na lang gamitin nyo. Ayan, tapos, yan, click nyo lang to, Getting Started with Cisco Packet Tracer course to download the latest version. Click nyo lang. And ayan na, download nyo na. Download na, di ba? Wala pa rin. Yan, dito click nyo lang, Module 1, download and use. So, install Packet Tracer. Naku, may ano pa. Papanoorin pa ako.
Get started pala, get started. Tapos magla-login pa kasi. Okay? So kung may account na kayo, login nyo lang. Tulad ko, yan may account na ako. Oh. Login lang to start download. No. Masyado pa daw ang bata. Yan, tapos mag-download na yan. Maniwala kayo. Ayan na, nag-download na. So, accept lang natin yan kasi wala naman tayo magagawa. Accept lang naman tayo dyan. Ayan na, nag-download na, di ba? Yun. Yan. So, mas maganda, hiramin nyo na yung flash drive, tapos yun. Ito, ayan o. So, mag-download na talaga yan. Totoo na yan. Siniram ng flash drive. Siniram ka ba, David? Yun! Ito na lang pala, send ko sa inyo to. Ito yung link. Yan, rekta na yan. Tapos, syempre, Windows. Click nyo lang yung Windows, 64-bit. Di ba, nagda-download? Pero sa akin, hindi ko na ito-download yan. Kasi na-download ko na yan. Ano to? Copy? Meron na yan eh. Hindi, yan na ilalagay mo sa computer mo. May laman na yan. Graduation portrait. Nakaplay ko. Congrats sa kapatid mo. Ba't graduation agad? Ano yung graduation agad? David na. Hindi mo. Skills protocol, networking academic. Networking. Yung, doon kayo mag-register para panlahatan na. Sinasabi mo, skills for all. Ayan, so habang dina-download nyo yan, mag-check muna ako ng mga ano dito. Yan, live to ha, para makita nyo. Ayoko na. Sabi mo, di ba ayoko mo? Boy. Boy. Eto, sa inyo to, Jean Castillo, FR. Sabihin nyo pag sa inyo na to, Aforo, Diosdado, Herbert, Joshua, Edward, Romeds, Tapay, eto, Michino, Shane, Roslyn, JM, eto, Santos. Yan. So, checkan natin. So, tama. 1 point na, no? Tama. Tama, oh. O, tama din, oh. O, tama pa ulit. O, tama, oh. Pe-perfectin yata, oh. Oh, perfect yata to, ah. O, ito, bonus, oh. Gago na format. Bonus. Ay, teka lang, i-off ko. Ay, sige, on na natin yan. 3. Record. Ay, sabi ko may record. Naka-record yung mga nakaraang ano. Oh, grabe, sa multiple choice pa nagkamali, oh. Zero, mali. 127 to, ah. Yung first octet nung ano natin, localhost, 127. Di ba? 127.0.0.1. Must be 128, 192, 224. Siyempre, tayo sa mga kefren. Gagaling ng mga estudyante ko. Magaling kasi teacher.
Siyempre to, bonus naman yan. Bonus save. Naka 65 out of 69. Yung iba na-send ko na yung score ha. Ayan. Sarap yan, sa taas nun. Hala. Tablado ka pa. Sheesh. Sabihin nyo pagtapos na Sir. Mag-create na lang ako. ha. Basta create lang kayo net akad. Kung anong nakasulat dyan, basa-basahin nyo na lang. Gagawin, daming GBT. Yan, gamitin nyo. Pwede naman. Sino to? Ito mo, si Chloe Dean. Tsaka si Darlene Brill. Tsaka si Reyna. Gago kanino malak to? Ito, boy. Si Darlene, tsaka si Chloe. Grabe, may perfect yun, oh. Perfect. Ano ba yung sagot sa ano? Grabe, perfect. 69 out of 69. Wow! Grabe. Sino yan? Grabe. Di mali ako isa para di halata. De joke lang. Ikaw na lang mismo magpalit. Yan na, set natin. No mistakes. No mistakes. Kawawa si Albi. Albi! Bonus yun eh. January. Ay grabe, nagkopyahan. Parehas perfect. Nagkopyahan to. 7, 26. Uy, ba't slash 20? 2, 2, 4, 3 points. 2, 3, 2, 2. Grabe namang email to. Nepomuceno 1365530. Parang IP address ah. Primary key. Primary pre, para ano? May tatlo mo dito. Tayaan nyo nga sa loto yan. Siguro yung mga... Ayan, pre. Ayan, Ano kaya meaning ng mga number na yan? Mars na yan, boy. Mars code yan, boy. Kaya nag-umaskod sa ito. Nasaan na siya? Ay, umalis na. Morse code yan, interpret nyo. Baka may ano yan. www.gmail.com.png 136553085. School ID. School ID yan po yung private key. Primary key. LRN. Mas ng pangalan niya. LRN yan, di ba? Kay Lawrence. Dati 136 eh. Mamaya tanungin natin kung ano ibig sabihin niya. Baka ito 13 years old nung tinuli siya. 6 years old nung una siya nagka-crush. Di ba? LRN. Ah, LRN yan. 136,733. Ako, tandaan niya na. Tantang kabisado niya. Hindi ko LRN. 136,733. Kada ba ako kailangan niya ka-akin? Grabe ka yun. Bay na bay. Oh, grabe. Pati ano, nilagay pa yung number. Ano. Ano ang gagawin pag ano? Watch. Ay, grabe si Don. May solution po. Panis. Sabi niya, legit to sir. Hindi ko ito mo.
Lalagpas yan, 69. Bonus yan, bonus. Si Benty. 70 na yan. No? CBC. Grabe. Grabe, track physical. May kailangan Uy, grabe, perfect yung multiple choice. Bicycle. Bicycle. May explanation po. Bicycle. Oo. Tapos, 25, 26. Uy, dito lang nagkamali. 29, 23 devices. 3 points lang. Bago ito, Bonus. Cisco Packet Tracer. Ito meron na sa may flash drive. So yan, habang nag-install kayo, mas maganda siguro nagtuturo na lang ako. Open na muna natin yung Packet Tracer. Yan sa akin, Packet Tracer. yan, PKT. So ano po ba si Packet Tracer? Si Packet Tracer po is a simulation or Cisco simulation tool. Naka-record pa rin yan. Ano ba yun? Dalawa na ako. Hindi mo alam. Oo, sinabi. Ayan, so si Packet Tracer is a cross-platform visual simulation tool designed by Cisco Systems that allow user to create network topologies and imitate modern computer networks. So the software allows users to simulate the configuration of Cisco routers and switches using a simulated command line interface. Okay? So sa madaling salita, network simulation tool. So instead of us nakukuha pa ng 50 PC, 'di ba? Tapos maglilinya-linya pa tayo, medyo matrabaho 'yun. Ito na lang gagamitin natin si Packet Tracer. Virtual. Di siya virtual, simulate. Parang simulator. Simulator talaga siya. Bus simulator. So upon opening, ito agad yung makikita nyo sa kanya. Yan, ganyan talaga. Kaya nga sila ito eh. Oh. Kailangan nyo na lang mag-login. Pero meron naman dyan guest account yata. Saan sa hindi ito rin tao? Diretso na? Ay, baka walang internet yan. Ano? Wala bang guest dyan? Kailangan mag-login? Naka-right na eh. Mag-login na kayo. Mag-create na kayo ng account. Okay, so kung walang guest, edi mag-login kayo. Okay? So, hindi yung account na, create kayo ng account. Sa NetAcad. Dalawa kasi yan, di ba? Skills for share. So, kung skills for share yung ginawa yung account, yun yung gamitin yung pag-login. Kung NetAcad, yung NetAcad gamitin nyo. Kahit ano ba to? Pwede naman kahit ano, pero kung yung NetAcad yung doon ka nag-register, edi NetAcad yung select mo. Saan ka ba nag-register? Wala po, mga school lang. Wala, basta mag-login ka lang. Basta create kayo ng account, either yung skills for share. Ha? Paano nilalagay mo ako? Kinay-log out. Log out pa ba? Baka may yun eh. Baka gamitin mo yun. Okay lang, yung wala naman nun. Ayun, exit and log out. Ayan, exit and log out. Kasi ako, hindi naman ako nagla-log out eh. Yun, personal mo yun. Sabi ko. Kaya nga, kaya. Bakit ito? Baka gawin yung pangalan ko. Okay, so para ma-log out nyo at kinakabahan kayo, ayan, exit and log out. Sample na, sample. Okay. O sample, kung exit and log out. Mamaya, hindi ko na alam ano ko dito. Yan. So, sa pag-login, makikita niyo yan. Ayan, nakita niyo, di ba?
Oh, sa akin dito hindi, ayan. So, sa akin, ang meron kasi ako itong Network Academy. So, make sure na i-turn on nyo lang yung keep me login for 3 months. Or wag, di daw pala. Yan, tapos ilalagin nyo lang, katulad ko. Yan, nakita nyo, naglalagin ako. Lagi pa mali. Yung, Yan. Nalimutan ko tuloy yung password ko. Ba't kasi pinalag out nyo eh. Marunong ka Tingnan pa. lang, boy. FFP. Dismiss tuloy tayo. Wala, nalimutan ko. Sa akin nila, gumano? Ba't ganun? Baka ganun talaga, sir. Hindi. Nung nilagot ko ay nung lagi nung yung sa yung password pa. O, yan na. Okay na. Baka mali lang password mo. Forgot. Yung password kasi, 4 na letra lang. Okay na yan. 1, 2, 3, 4. Okay, so dito, meron kayong dalawang makikita pan opening. We have here the logical and physical view. So, sa logical, more on logical view yung makikita nyo. Sa physical, dito nyo naman makikita or masaset physically yung mga routers, switches, hubs, etc. etc. Yan, for example, yan. Meron ka dito yung sa office mo, pwede mo ilagay dyan sa ano. Pero hindi naman natin to gagamitin, okay? So, more on logical view yung gagamitin natin. Okay? And dito, we have here different networking device. So, we have the network devices, mga end devices dito sa gilid. Ayan. Components, different transmission media, miscellaneous, tapos yung multi-user connection. And each categories, meron siyang yung mga devices niya dyan. Katulad dito, kay network devices, nandyan si router, si switches, si hubs, wireless devices, security, cloud. Okay, so tayo, magpo-focus lang tayo more on kay routers and switches. So for example, mag-add ako dito ng router. Yung usual router natin na nakikita dito are Cisco routers. So lahat po, guys, munang sumapaw. So lahat po na nakikita yung routers dito are Cisco routers. So different models of Cisco routers. Pero sa atin, yung usual router na gagamitin natin is si PT router. Ayan. Pag inabber nyo, makikita nyo naman yung pangalan niya dyan, PT router. Kung hindi nyo masyadong mabasa, okay, may nakalagay dyan PT router. Okay? And pag to add a router, simply click and point lang or drag. Yan, pwede nyo i-drag siya. Okay, then pwede nyo rin siya i-delete using yung X dito. Okay? Teka lang din. Dito kasi Yan. Namuha ako sa nakalagay. Dito nga. So, yung information na makikita natin dito is yung pangalan ng router and kung ano yung device na router natin. In our case nga, router PT and yung pangalan niya, router 0. So, pag kinlik nyo yan, makikita nyo dito yung physical na itsura ng router natin. Ito yan, pwede nyo i-zoom in yan. Yan. And then, pwede nyo i-turn on, pwede nyo i-turn off. For example, ayan, ayaw nyo makabawas ng kuryente. Pwede nyo turn off na yan. Ayan. O, wala na kayong kuryente. Ang galing. Yan. Tapos, pag gusto nyo dagdagan ng module, for example, gusto nyo lagyan siya ng mga ports. For example, ito, fast Ethernet. Ito. Pwede nyo i-drag and drop dito sa mga empty modules niya. Empty pa rin. Yan. Ay, kung gusto nyo tanggalin, ganun din. Yung router. Yan. Kahit ano dyan, sir? FFE. Yung CFE. Yan. Pwede nyo i-drag and drop doon. Okay? So, itong mga to, ito po yung tinatawag natin sa, ito yung mga ports na yan. Yan po yung mga, Power pag naka-on. kung makukuryente ka kasi, kailangan safety muna. Galing, no? Okay? So, ito nga po mga ports na yan are yung mga network interfaces natin. Okay? So, yayaan muna natin yan dyan. Delete ko muna tong router natin kasi next week pa natin to gagamitin. Yan. So, for our activity
for today, gagamitin lang natin is si PT switch. Okay? So, drag and drop nyo lang PT switch. Huwag yung PTMT. May dalawa yan. PT switch tsaka PTMT. Wala. Okay? Dito, switch. Diba? Routers. Tapos switches. Yan, drag and drop. And then, to add a computers or end devices, click nyo muna yung end devices category natin dito. Ito. Tapos, may kita nyo na dyan, iba't iba. Yan. Pero, kunyari, PC lang. Yan. PC. Yan. For example, let's add a PC or two PCs. Two pieces of PCs. Yan. And then, click nyo yung kidlat. So, si kidlat, dito nyo makikita yung anak ni Kong. Connection. Ayan, no, di ba may null connections? Or yung mga transmission Connection. Yan, so nandito yung mga transmission media natin, which is yung kuryente, automatically niya i-detect yan. So for example, kinlik ko yung kuryente, tapos kinlik ko si PC0 papunta kay PC1. So makikita nyo yung connection na ginamit sa kanya is a broken line. Ano po ba yung broken line na yan? Ayan po yun. So pag chinek nyo kung ano yung broken line na yun, Crossover. crossover. Ibig sabihin, yung ginamit sa kanya is a crossover na copper line. So ayan yung kinikrimp nyo na RJ45. So bakit crossover yung ginamit PC to PC? Is it because magkapareha sila ng device. Ibig sabihin, both device, PC, o kaya switch to switch. Pero, pag kinonect na natin yan, so delete ko muna, putol. Switch. Ayan, so from switch to PC, so solid line yung ginamit. So si solid line, again, is si straight through. So, straight through po, we use commonly si straight through sa mga different devices. If we're going to connect two different devices, like from switch to PC, from router to switch, diba? Or from PC to router. Okay. So, connect ko na lang yan parehas. And yung makikita nyo dito, orange yung status, ibig sabihin busy pa yung line natin, nag-establish pa siya ng connection. So if ever both green na yun, yan, both green na yung light indicator natin dito, ibig sabihin parehas ng connected yung end devices natin or yung both ends ng connection natin are connected. Okay? So kung medyo naiinip kayo, natatagal lang kayo, pwede nyo naman i-pass forward yung oras dito. Ayan, no? Pass forward. May ganun pa ba? Sorry. Okay, para yun, mag-simulate na siya na matagal na, okay na yan. Okay? So, yung nakikita nyo po dito are the interfaces. Yan, FA0. Yan, ganito ko muna. So, di ba may nakikita kayong FA0? Ba't saan wala? Pag wala kayo nakikita, punta kayo kay view. Or options, tapos preferences. View tapos. Option, preferences, and No. so always show port labels in logical workspace. Check nyo nga kung meron. Meron na. So yan, click nyo yan. Option. So ito po yung mga interfaces natin. Okay, ibig sabihin, ito yung way natin to connect to PC. So para makakonect tayo sa PC, tumutusok tayo dun sa FA0 port niya. So isa lang naman yung port niya, or basically ito yung Ethernet port niya, yung LAN port sa likod ng computer. Tapos ito naman yung LAN port sa switch natin. So pag kinik ko yung switch, so dito makikita ko, di ba? Meron ako ditong open na 4 na fast Ethernet port. Okay? So si fast Ethernet port po, usually around 100 Mbps yung speed niyan. Okay, so yung capability natin is per interfaces po.
So, si first interface or eto, FA0, anong pangalan? So, kumbaga, si PC0 natin, nakakonect siya sa port or sa interface na FA0/1. Si PC number 1, nakakonect siya sa port na FA1/1. Okay? So, for example, kailangan nyo pa ng additional nga, kailangan nyo ng 4 na PC, kailangan nyo na lang is i-turn off yan, tapos, maglagay kayo ng fast ethernet, eto. Drag and drop nyo lang doon sa mga module. Sa empty module natin. And kung hanggang ganyan lang, edi turn on nyo na. Yun, may additional ports na kayo. Pwede yung another switch nyo. Pwede ring another switch. Okay? So kung ganun ka naman kayaman, di ba, edi ibili ka na lang. Diba? Hindi naman tayo nagtitipid dito. Yan. Pero in real life po talaga, syempre, we need to utilize yung bawat equipments natin. Ayaw naman natin na bili agad ng bili kasi hindi naman ikaw yung gagastos, di ba? Yung boss mo naman yun or yung company. Okay? So, ayan. And we can also add labels. For example, we're going to add labels dito. And yung network natin, ito po, yan. So, pag kinlik niyo yan, pwede natin ilagay dito yung network configuration ng computer na to. So, for example, this computer, yung network configuration natin dyan is 192.168.1.2. Tapos, subnet mask niya 255.255.0. Yan. Or /24. So, basic na class sila. Diba? 255.255.0. Dito rin, mag-note lang din ako 192.168.1.3/24. So, that will be 255.255.255.0. Okay? And tingnan natin, paano naman natin ngayon sa i-config yan sa loob ng computer natin. Yan. So, kopyahin ko muna to, 'di ba? 1.2. So, click lang natin si computer. Yan. And then under kay desktop, dito natin makikita yung iba't ibang desktop application. So, we have here yung CMD, we have here the IP configuration, which is ito yung gusto natin, si IP configuration. And make sure lang yung IP configuration natin is naka-click kay static. So, we can definitely write na yung IPv4 address natin dito. So, yung IPv4 address natin for PC0 is, ito po, ito yung isa-set natin. So, 192.168.1.2. And pag tinab ko siya, automatically lumalabas na yung subnet mask. Kasi alam niya na ito is a class C. Paano niya nalaman na class C to? Kasi 192 yung start. 'Di ba? Pag class C, 192. Pag class B, 172. Pag class A, 10. Okay? So, for example, nilagay ko dito 10.0. 10.0.0.1. Wait lang. 10. Yan. So, sa kanya, automatically, detect niya to as class A, 255.0.0.0. So far, wala pa naman tayong gateway, wala pa tayong router, so hindi pa ako magko-config, kaya balik ko lang sa dati, 192.168.1.2, 255.255.255.0. So, ano yung network ID neto? Anong network ID natin sa class C? Or in this case, ano yung network ID natin sa network na to? So, yung network ID natin dyan is 192.168.0. Ay, .1 ba? .1.0. Okay? Ayan. Ito yung network ID natin dyan. And yung broadcast IP natin dyan, 192.168.1.255. Okay? Kasi nga po, hindi naman natin to sinabnet. /24 to. Exactly class C to. Okay? So, ganun din gawin natin sa kabila. Config natin. So, on our second PC, lagay lang natin 192.168.1.3. Tapos, automatic lalabas na yon. And, ano yung network ID neto? So, ang network ID niya is the same as network ID nung kabilang computer. So, kung pareha sila ng network ID, ibig sabihin, they are on the same
network. So, ang ibig sabihin din yan, magkakakitaan sila, makakapag-communicate sila sa isa't isa. So, paano? For example, let's test. Paano natin i-verify using ping? Okay, so i-ping natin. So, on our PC number 2, or dito sa PC1, exactly PC1 yung pangalan niya, ipiping natin si PC0. So, yung command natin to ping is ping. And then, yung address na gusto natin iping, which is si 1.2. 192.168.1.2. Okay? And then, hit enter. Makikita nyo, reply from 192.168.1.2. Diba? Send for, receive for, 0 losses. So, 100% accuracy. Hindi. 100% reliability. Okay? Yan. So, connected tayo, kumbaga. Or, we can use yung message message function dito. Yan. So, from PC1 to PC2. Yan. So, pag nag-success, ibig sabihin, connected sila. Okay? So, let's try to subnet itong network natin. For example, sabi ni HR or sabi ni network admin natin, ay, etong PC na to pang IT to, etong PC na to pang HR na to. Siyempre, ayaw naman nating mga IT makita yung mga pinagchichismisan ni HR, di ba? So, pag-iwalay natin yan, di ba? So, instead of /24 dito, gawin natin, or bigyan na lang natin to ng network ID, /25. Diba? And ano yung subnet address natin /25? 192 128, 'di ba? /25, 1 borrowed bits lang 'yon. Dito rin, sabihin naman natin dito, ikaw nang bahala, basta yung network niyan is 128. So, sa 128 naman daw yung network niya, /25 din. Okay? Ibig sabihin, magkaiba na sila ng network kasi magkaiba na sila ng network ID. So, dito, ang isa-set ko dito, anong range yung pwede kong iset sa PC na to? Kung ito yung network ID ko, ano yung range na pwede kong ibigay dyan? 1 to 127. Diba? So, pwede ako mag-set dyan ng 192.168.1.1 up to 192.168.1.127. Okay? So, hindi siya 127, 126 lang siya. Kasi yung 127 is the broadcast IP na yon, yung network na yan. Diba? So, 126 lang talaga yon. Sa kabila, pwede ako mag-set ng 192.168.1.129. Yan. Kasi 128 yung network ID niya hanggang 192.168.1.254. Yung 255 po kasi, ayun na yung broadcast IP nung kabilang network. So ngayon, tingnan naman natin kung ganyan na yung siset natin. Ayan, .2, okay na ako dyan. Babaguhin ko na lang yung subnet mask niya, which is yung 128. Okay? Sa kabila din. So dito, hindi ko na pwedeng gamitin tong si 3. Kasi kung 3 pa rin gagamitin ko, obviously, sakop pa rin yan nun. Nandun pa rin siya sa range. So pwede akong mamili from 129 hanggang 254. Diba? So for example, 192.168.150, 1.150, tapos 255, 255, 255.128. So, X na natin. Then, fast forward lang natin. Ay, and let's try to ping yung kabila. Okay, so using PC1, ipiping ko naman ngayon uli si PC0. Yan. So, lakihan ko lang to. So, ping 192.168.1. Anong nilagay ko doon? .2. Okay? 2. Ayan, no? Same kanina. So, pag in-enter natin, makikita nyo,
Hindi na niya, Siyempre, kasi Hindi ka maalam. hindi niya na makontak si 1.2. Okay, pero pag nag-add uli ako ng PC dyan, yan, for example, same network sila. So ito, gawin na natin, lagay na natin .2. Dami. Ito si .3. Ito kanina, ano nilagay natin dito? 150, di ba? 150. Ito, 151. Okay, so set natin to as ganyan. So 1.3, 192.168.1.3, 128. Ito naman si 192.168.1.151.128. So in theory, dapat ang magkakakitaan lang or makakapagchismisan si PC0 tsaka si PC2. Tapos si PC1 tsaka si PC3. So si PC3 hindi siya makakapagchismis kay PC0 tsaka PC2. Ganun din si PC2, hindi niya mako-contact si PC1 tsaka si PC3. Yun yung theory natin, 'di ba? Ayun yung dapat na mangyari. So let's test, 'di ba, using ping. So on our PC0, let's ping 151. Ito. Ping 192.168.1.151. So, okay, success. Success tayo dyan kasi hindi natin siya ma-ping. Ibig sabihin, hindi tayo makapag-communicate sa kanya. Ngayon, itry naman natin si 1.3. So, ping 192.168.1.3, which is same network sila. And makikita nyo, ayun, success siya doon. Or para mas mabilis, using yung message natin dito, message natin, ito, yung kabila. Success. Itong dalawa, success din. Pero, pag silang dalawa na, yan, in progress, failed, in progress, failed. Hindi na sila makapag-communicate. Or dito, kahit test nyo pa dito, yan, in progress, failed din. Angas. Okay? So, question. Galing yun. Question. Are you ready for our activity? No. Angas. Angas. Di kasi ko nakikinig. Nung may bibili na ako pala dito. So, syempre, kung marami kayong different network, lalagay nyo lang yun, i-config nyo lang yung isa-isa. Okay? Anong gusto nyo? Activity dito or assignment? Assignment, syempre! David. Private key. Kaso kasi pag assignment, hindi ko agad makikita. Ito ba yan?
Baka dancer yun. Nakakaya. Nag-break ka lang, kailan nag-break ka, wait lang. Nakakaya ka sa mga Nakakaya. Hindi ko naman ba? Hindi ko ka dapat pimisto. Buti nilabatid siya ito. Sige, boss eh. Sige, boss eh. Hindi namin ginagawa niyo. Ilawa ka naman kasi. Kain mo ka? Oh, ito na yung, sige, assignment to, ha? Question. Wala pa kayong question? Sir, manonood na lang video recording. May question kayo, i-message nyo na lang, ha? So, end ko na to.